of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a cross. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever will share. So cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday, and exchange it someday for a Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa sa radyo na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasang handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Comes through the gate. Oh, the King is coming. The King. Wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb.
Magandang gabi po sa inyong lahat, mahal kong kapatid at mga kaibigan. Tayo po'y nandito muli sa ating pong programang Jesus is Coming Again Ministry. Sa muli po, atin pong kinukumusta ang bawat isa po sa inyo pong mga tahanan na kung saan ay nakikinig sa atin pong ministeryo. Si Papa Wid, mahal kong kapatid at mga kaibigan, at tayo po ngayon ay live sa ating pong programa ngayon. Sa muli po ating pinasasalamatan ng bawat isa sa Luzon, Visayas at Mindanao na kung saan ay nakikinig po sa ating programa ngayon, mahal kong kapatid at mga kaibigan. Salamat po ng marami sa inyo. Sa gabi pong ito, atin din pong pinasasalamatan ng buong lalawigan ng Palawan at ng Puerto Princesa City. Kumusta din po naman, mahal ko mga kapatid, yan po sa dako ng United States of America, lalo tigit kinala Kuya Pete at Ate Paz Vidalio na nakikinig po sa Windy City, Chicago, Illinois. Illinois, Chicago, United States of America. Ang amin din po naman mga anak, amin pong kinumusta sa Sasha Christine at ganun po naman kay Auntie Nova and family. Nalulungkot po kami, Auntie Nova, Uncle Mario sa pangyayari. Ngunit, ang Diyos ang mas nakakalam higit sa lahat. Ang ating alam na siya po'y naglilingkod sa Diyos ng mabuti hanggang sa kalulang yugto ng kanyang buhay, kaya purihin po ang Panginoon. Atin din pong pinasasalamatan ng ating pong mga kapatid dito po sa dako ng Thailand, sa Taiwan, sa North and South Korea, Japan. Mga kapatiran po natin nakikinig po sa England, sa Italy, sa Portugal, mga kapatiran natin kahit sa North and South Africa. Kumusta na rin po dyan sa Israel, lalo tigit nandyan si Sister Segal at ating mga kapatiran sa dako po, mga kapatid ng Saudi Arabia sa Damam, Kingdom of Saudi Arabia. Mga kapatiran po natin, kahit pa po malayo itong Russia, pero sila mga kapatid ay naandoon, patuloy pong sumusubaybay sa ating programa. Atin din pong pinasasalamatan, mahal ko mapatid, at kinukongratulate ang atin pong inaanak sa kasal noong araw lamang ng linggo kahapon. Sila ni Jose Modeo at ang kanya pong naging kabiyak, walang iba. Ang anak din po ng yumao nating Pastor Fahotagana. Si Jane Fahotagana. Kumusta po, mahal ko mga kapatid? Lalo tigil sa ating po mga kapatiran na kahit sila po hindi Seventh-day Adventist, ngunit sila po, mahal ko mga kapatid, ay patuloy na sumusubaybay sa atin pong programa. Ang Diyos po naman ng langit ang magpala po sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Nandito po ang ating mga early birds, atin pong kumustahin muli. Okay, Vio Jimeno, Nancy Galardo, Grace Manzano, Rogelio Tabulong. Ayan. Then si Eileen Gonzaga. Edna Sigal. Ito lagi ito si Sister Edna. Nani Rabino. Mary Geneeva. Redley Unilongo. Enoch Nueva. Grace Bicang. George Nis. Nadim Ney. Dondon Organiza. Maylene Fernandez. Ros Rupita. Para yata yung magkapatid dito, Brother Miko, wala ngayon mahulaan mo ba kung sino yung kapatid na tinutukoy ko? Corpus, wala dito ng ating Corpus sister Anyway, sa susunod, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ganun lang naman talagang buhay. Minsan nauna, minsan hindi, naunahan o dili ba kaya ay wala din po minsan. Ngunit kami po'y naniniwala, kayo po'y patuloy na riyan, ang Diyos po magpala sa inyong lahat. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon at tayo po'y mananalangin, mahal ko mga kapatid. Dakila naming Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa inyong mayamang pag-ibig, patnubay, pagpapala, kabutihan at kagandang loob. Salamat Panginoon at dumating na naman kami sa isang panahon at pagkakataong makilala muli ang inyong mga salita.
Kayo nawa, Ama, ang siyang sumaamin at magpala sa bawat isa. Purihin po, Diyos, ang inyong dakilang pangalan, ngayon at magpasawalang hanggan. Salamat po ng marami na ikay po'y nariyan at di nyo kami, Panginoon, pinabayaan. Salamat din po naman sa pagpapala na muli po niyong ipinagkakaloob sa aming po mga listeners, lalo tigit sa mga non-Seventh-day Adventist, ngunit sila, Panginoon, kalang maglingkod po sa inyo, tanggapin kayo sa santos na bautismo. Salamat po ng marami, O Diyos, sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po yung aming kahilingan, pagpapasalamat. At ito po yung aming taos-pusong hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Lead Me Lord, yan po mga kapatid ang title ng ating pong special song sa pagbigay papuri sa ating Panginoon. Tandaan po nyo, live po tayo ngayon, kaya watch party na po, kamanggagawa, ka-evangelist, kapamilya at kapag-asa. Watch party, share na po tayo. Ang ating pong topiko ngayon mga kapatid ay napakaganda sapagkat ang ating pong topiko, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, yan mo nga muna Brother Miko para makita natin yung ating topic ngayon. Atin pong titingnan, mahal kong mga kapatid, ito po yung katanungan atin mo na pong tingnan bago po tayo dumako po sa atin pong special song. Evangelist Dizon, ang katanungan ko ay about the true church. Ito po'y malimit itinatanong Madami sa ating kapanahonan sa ngayon na mga nag-aangkin na true church sila. Pero kung suriin, hindi naman. Totoo. Hanggang claim na lang. Nakakahiya naman. Ang Seventh-day Adventist Church ba, ito po yung rumbo niya, ang Seventh-day Adventist Church ba, nasa puso at panukala na ng Diyos ang pagkatatag nito? Diyos nga ba ang nagtatag nito? Sa kadinami-dami ng religion, sekta sa buong mundo, bakit ninyo masabi na isday nga ang totoo na iglesia ng mahal na Diyos? At kayo lang ba ang nag-iisang true church? Benjamin D. Solitorio ng Mindoro. Yan po mga kapatid ang katanungan na atin pong bibigyang pansin. Ang atin pong tanging awitin, Lead Me Lord. Yan po mga kapatid, atin pong pakinggan. Lead me, Lord, lead me by the
You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love. All through my life, all through my days. So lead me, oh Lord, lead me, Lord. All through my days, lead me, Lord. Hello. Thank you very much, Sasha and Christine. Kahit malalayo ang inyong lugar, kayo mga anak ay nagkaroon ng panahon at pagkakataon na mag-record. Okay. At napakaganda, purihin ng Panginoon sa inyong napakagandang awit, Lead Me Lord. Mga kapatid, dadako na po tayo agad sa katanungan. At yan po ang ating bibigyang pansin. Napakaganda po mga kapatid ang katanungan. So huwag niyo pong kalimutan na inyo na pong ipadala ang inyo pong mga prayer request sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Mga kapatid, ang katanungan ay patungkol sa True Church. Bagamat atin itong pinapaliwanag ng paulit-ulit, medyo may kaibahan naman ang kanya pong katanungan. So yan po mga kapatid ay atin pong titingnan kung ano po ang pupwede nating maibigay na kasagutan sa ating kaibigan na si Brother Sula Turyo. Okay? Sa kanya pong katanungan na ipinagkakaloob po sa atin, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Now, tayo po ay magbasa muli sa kanyang katanungan. Evangelist Dison Jr., ang katanungan ko ay about the true church. Madami sa ating kapanahon ngayon na mga nag-aangkin na true church sila. Totoo po yan. Pero kung surin hindi naman totoo hanggang claim na lang, totoo din po yan. Nakakahiya naman, totoo din po yan. Ang Seventh-day Adventist Church ba na nasa puso at panukala na ng Diyos sa pagkatatag nito? Hindi lang po sa puso at sa isip mga kapatid, kundi buhat ng panimula talagang may panukala siya. Atin pong tingnan din po yan. Nang Diyos ang pagkatatag nito, panukala na ng Diyos ang pagkatatag nito. Yes po, atin pong tingnan mamaya-maya yan. Diyos nga ba ang nagtatag nito? Yes po, atin din pong tingnan yan maya-maya. Sa kadinami-dami ng religion sikta sa buong mundo, bakit ninyo masabi na isday nga ang totoo na iglesia ng mahal na Diyos? Hindi po yan sabi po namin, sabi po ng Biblia, atin po yung tunghayan maya-maya. At kayo lang ba ang nag-isang true church? Marami po, mahal kong mga kapatid, ang namuhay ayon sa kalooban ng Diyos, bagamat hindi po nakapangalang Seventh-day Adventist Church. Ang Seventh-day Adventist Church ay naniniwala na ang Panginoon po ay may mga anak pang mga lalaki at babae sa ba't ibang dako sa sikta at denominasyon o relihiyon ng ating buong sanglibutan. Ngunit, bilong sila sa mga tupa o kawan ng dakilang Diyos. Atin po yang isa-isahin mga kapatid. Now ngayon, atin pong tingnan ang katanungan pong ito, ano ba ang sinasabi ng Biblia sa bagay ito, mahal ko mga kapatid? Okay? Tingnan po ninyo ang sinasabi sa atin ng kasulatan. Sabi ni Jesus Christ sa aklat po ng Matthew 16:18, "Upon this rock I build my church, and the gates of Hades will not overpower it." So dito po ating makikita na sinabi ni Jesus Christ, upon this rock, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang tanong, ano bang iglesia ang kanyang itatayo? Malaki, maliit, katamtaman. Sino din po ba ang kanyang itinatayo? Building po ba ito o grupo ng mga tao na tinawag nating mananampalataya? Atin pong tingnan, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ang bagay pong ito at atin pong suriin ang sinasabi sa atin
ng kasulatan. Now, sino din po ba ang batong ito? Ang Biblia po ay nagsabi sa atin sa 1 Corinto 10:4, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsisiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. So who is this rock? No other than it's a Lord Jesus Christ. Sa Biblia, mahal kong mga kapatid, ito din po'y kumakatawan sa the second coming of Christ or the kingdom of Christ. Now, ating tingnan po ang itatayo ni Kristo ay hindi po literal na mga buildings, kundi sa pamagitan ng kanyang mga disipulong, kanyang pinatungan ng kanyang mga kamay, sila po ay nagiging mangangaral ng Diyos sa buong sanglibutan. Sila humayo sa iba't ibang dako. Sila po, mga kapatid, ay nangaral, at ang 12 disciples pong ito ay nagkaroon pa ng maraming mga tagasunod or disciples ng Panginoong Hesukristo. Ang Biblia po, mahal kong mga kapatid, ay nagsabi sa atin, we go 2 by 2, lalo tigit yung 70 missionaries na ipinadala, sila po'y magka-partner-partner at humayo po sila ayon sa sinabi ng Panginoon. Now, tandaan nyo ang iglesia ng mananampalataya ay nag-umpisa sa ating Panginoon Kristo at sila po'y humayo at nangaral. Okay? Humayo sila at nangaral. Sa kanila pong pangangaral, marami po ang converts. Ang iba pumunta sa Antioquia, sa Pisidia, pumunta po, mga kapatid, sa Samaria, sa iba't ibang dako ng buong sanglibutan. Ang mga lingkod ng Panginoon ay dumadami po sila, thousands upon thousands, every day, every week, every month, sila po, mga kapatid, ay dumarami. Sa pagkadami nila, mahal ko mga kapatid, nagsikalat din sila sa buong sanglibutan. Now, anong nangyari? Galing kay Jesus Christ na isa, naghalal siya ng 12. Sa 12, namatay si Judas, pinalitan po, mga kapatid, at 12 pa rin sila. Ano po ang nangyari? Ayon sa Biblia, sila po'y nagsipaghayo at nangaral. Nadagdagan pa nung 70 missionaries. Ang Biblia ay malinaw na nagsasabi sa atin, mga kapatid ko at mga kaibigan, na kahit pa po ang Santong Espiritu, kahit pa po ang mga angheles, ay kasama at kaansabay nila sa pangangaral sa pamagitan ng pagturo kung saan po sila pupunta. Dumami po ba sila? Yes! Ano nangyari sa Kristiyano o mga Kristiyanong ito? Sa Gawa Kapitulo 8, talatang 1, bagamat dumami at dumami ang mga believers, sila naman po ay pinersecute, nagkalat sa balat ng lupa. At ang pabalita ay patuloy pa rin sa kabila ng kamatayan ang magiging husga ng kanilang buhay. Now, sila, mga kapatid, ay kinikilala sa iba't ibang klaseng pagkakilala. Yan po ay ating mabasa sa Biblia. Bagamat, tinan nyo ito yung grupo ng mga mananampalatayang itinatag ni Kristo. Ito yung grupo ng mga mananampalatayang pinag-isa at idinalangin ni Kristo. Ang sabi po ng Biblia sa malinaw na pagkasabi, mga kapatid, ito yung mga first fruit na gawa ni Kristo, gawa ng kanyang mga disipulo, ng kanyang mga alagad. At sila po'y dumami at umakyat si Kristo sa langit, at si Kristo Jesus po na ating Panginoon ay nagbigay ng kanyang Santong Espiritu. At sila ay nilukuban at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa akda ng Santong Espiritu, at ang mga taong ito ay nagsalita ng iba't ibang wika sa iba't ibang dako ng mundo. Ang Biblia, kapatid, ay nagsabi po sa atin na ang mga ito ay nangaral sa iba't ina. Iisa lang ang kanilang teaching. Kahit sa lumang tipan, makikita natin yan. Hanggang sa bagong tipan, makikita po natin yan. Ito po ang sabi sa atin ng aklat ng Isaiah. Ito ang sabi, mga kapatid, atin pong pakinggan. Bind up the testimony and seal up the teaching among my disciples. Sino po ang nagsabi nito? Ang Diyos. Ano po, mga kapatid, ang bind up the testimony at ano pa? Seal up the teaching.
among my disciples. This is the disciples. Ito yung disciples, mahal ko mapatid at mga kaibigan. Mayroon silang teaching. Sa ibang version, sa standard, International Standard Version, ISV, the Lord said, write this agreement, tie it up and seal it so that it cannot be changed. Hindi ma-change ito. Anong di ma-change? Give these teachings to my followers for safekeeping. Ang katotohanan, tandaan nyo ha, ang katotohanan ay nasa mga lingkod ng Diyos. Ang mga teachings ay nasa lingkod ng mga dakilang manggagawa ng Diyos. Talatang 16, mga kapatid sa American Standard Version, my message and my teachings are to be sealed and given to my followers. So anong punto dito? Ang iglesia pala ng Panginoon, hindi sinabing, ang pangalan ng aking mga followers ay Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Iglesia ng Panginoon, Iglesia ng mga banal, Iglesia ng mga panganay, Iglesia ng mga hintil, Iglesia ng Corinto, ng Philadelphia, ng Efeso, Smyrna, Sardis, Laodicea. Hindi pa ganoon. Ang ginawa ng Diyos, sila'y makikilala sa pamamagitan ng teachings. Clear, kapatid ha? Sa ano pong paraan po? Teachings. Yan ang sabi ng Diyos. Now, ang teachings nila ay magkapare-pareho bagamat nagkalat sila sa iba't ibang mundo. Ito, kapatid, ang sinabi sa atin ng kasulatan. What kind of disciples and preachers are they or believers? Number 1, they are the disciples and believers of Jesus Christ. Number 2, they are commandment-keeping people like Jesus Christ. Number 3, they are Sabbath-keeping people like Jesus Christ. They don't eat abominable things like Jesus Christ. O di kumakain ng karumal-dumal. Number 5, they live according to the standard of Jesus Christ. Number 6, they don't claim by name but live by teachings of Jesus Christ. Hindi po pangalan na pinagbabasyan, di katulad ngayon, maraming nagsisiksikan. Iglesia ni Kristo lang pangalan, pagkadami. Iglesia ng Diyos, pagkadami. Okay? Kaya nga sila nagsisiksikan, mga kapatid, sa pangalan eh. Pero ang sabi ng Biblia, not by name, but by teaching. Number 7, they were called into different names, but one in teachings in Jesus Christ. So saan po sila makilala? Ayon sa Biblia, makikilala sila sa turo o aral o doktrina ayon sa Biblia. Ito, kapatid ha. Ulitin natin, based sa tanong. Ang Seventh-day Adventist ba ay pinanukala ng Diyos na lalabas sa huling mga araw or itinatag ng Diyos kasi sa kadinami-dami daw reliyon at sikta at denominasyon, ito daw, mga kapatid, ay kahiyan lamang kasi hanggang claim na lang at wala naman sa katotohanan, which is true naman. Marami talagang ganon. Ngayon, brother, ano ang pangalan ng taong yun? Solitario. Brother, iyon na rin bang nasuri kung iyang pananampalataya mo tama? Iyo bang inalam? Or sapagkat diyan ka konbinyente, ay diyan ka nga. Sa Biblia po, malalaman ang tunay na iglesia, bagamat iba't iba ang pagkatawag nila, pero malalaman po di sa pangalan, kundi sa doktrina. Sampulan ko po kayo. Itong lahat nito kay Kristo ito. Tingnan po ninyo. Sa Biblia, may tinawag po sa 1 Corinto 1:2, iglesia ng Diyos. Si Kristo din po may tatag niyan. Kasi grupo ng mananampalataya yan. Kalawa, Gawa 20:28, iglesia ng Panginoon. Ang Panginoon tinutukoy diyan, Panginoong Jesucristo. Hebreo Kapitulo 12:23, tinawag po, mga kapatid, na iglesia ng mga panganay. Si Kristo din po ang panganay diyan, mga kapatid. At siya din po ang nagtatag nito. Of course, mananampalataya niya ito. Ito, 1 Tesalonica 2:14. Ang iba tinawag din po iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. O pang-apat na to, pang-5. 1 Corinto 14:23. Iglesia ng mga banal. O di pangilan ito, pang-6. 1 Timoteo 3:15. Iglesia ng buhay na Diyos.
1 Timoteo 3:15. 1 Corinto 1:2. Iglesia ng Diyos sa Corinto. Ito pa. 1 Corinto 16:4, hindi ito pinick up ng iglesia. Same chapter lang naman, pero kapatid, ito pinick up nila. Iglesia ng mga Hintil. Sa 16, kapatid, ay Iglesia ni Kristo. Same chapter, pero ang Iglesia ng mga Hintil niya pinick up, Iglesia ni Kristo pinick up niya. Kasi mas maganda siguro pakinggan. So ano po ang nakalagay dyan, mahal kong kapatid at mga kaibigan? Isa lang ang tagapagtatag, pero tinawag sila sa iba't ibang katawagan. Tinawag sila, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, na Iglesia ng Diyos. Tinawag din silang Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Tinawag din silang Iglesia ni Kristo. Tinawag silang Iglesia ng mga Hintil. Tinawag silang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Iglesia ng mga banal. Iglesia ng buhay na Diyos. Iglesia ng mga panganay. At so on and so on. So dito pa lang ilan ito, 8 pagkatawag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pa lang ito, mga kapatid, pinakita ko sa inyo. Marami pa pong katawagan nila. Meron pang iglesia sa ilang. Kung atin pong tingnan at pagmasdan, mahal ko mga kapatid, iba-iba ang kanilang pagkatawag, pero isa lang ang kanilang doktrina. Isa lang ang founder, si Jesus Christ. Hindi katulad ngayon. Iba-ibang pangalan, iba-ibang founder, iba-ibang kopya, iba-ibang pangungopya sa Biblia, iba-ibang pagparehistro, iba-ibang doktrina, iba-ibang pangulo, nag-aaway. Pero pari-pariho lang sila nag-aangkinan na galing sa Biblia. Halimbawa, Iglesia ni Kristo, debate sila ni Soriano, Iglesia ng Diyos. Itong masama. Ang Iglesia ng Diyos, nakipagdebate naman sa Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Ito naman, Iglesia ni Kristo, nakipagdebate naman sa Iglesia ng buhay na Diyos. Ay pariyo lang yan silang nangungupya. Pariyo lang din silang nagkiklaim. Pariyo lang din silang nangunguha sa Biblia. Pariyo lang din silang nagparehistro sa Secretary's Mission. Tanong, kumbinsido ka ba na ang iyong tunay na iglesia, kung may pangalang kinopya lang sa Biblia, totoo na? Ang sagot ng Biblia, no. Malalaman ang tunay na iglesia by the teaching. Malalaman Isaiah 2:16, give these teachings to my followers for safekeeping. Sabi po mga kapatid sa International Standard Version, my message, ito yung mensahe ng Diyos, and my teachings are to be sealed and given to my followers. Sino itong followers? Ito yung iglesia ng dakilang Diyos. Anong panghawakan ng iglesia? Pangalan ba? Pagparehistro ba? Hindi po. Ang panghawakan ay teachings. Ang teachings na ito ay teaching ng Kristo. Ang sabi ni Kristo, ang teaching ko, maging teaching din nila. Ang buhay ko, maging buhay din nila. Kung anong itinuturo ko, ituturo din nila. Kung anong meron ako, ganun din sila. In short, walang pinagkaiba. Sampulan ko kayo mga kapatid. At maya-maya, ipakita ko po sa inyo kung paano po lumabas ang Seventh Adventist Church. Pakinggan nyo pong maigi. Paulit-ulit na po nating sinasabi na ang Seventh Adventist Church po ay hindi po naniniwala at hindi po nananampalataya na magiging totoo na lamang ang iyong iglesia dahil sa nangupya ka ng pangalan at ang iyong pangalan mabasa, halimbawa sa Biblia, pero ito na may maling pagkakauot. Sabi ko nga sa inyo kanina Iglesia ni Kristo. Kung inyo pong pansinin, mahal ko mga kapatid, mga small letter I po lahat yan. Napansin nyo po ba? Yan. Yan, small letter I. Sa mga English grammarians, sa mga Filipino language grammarian, yang Iglesia ni Kristo or Iglesia ng Diyos na small letter I, hindi po yan siya pangalang pangtangi. Kasi dapat yan po nakakapitalize. Kung pangtangi siya, mga kapatid, abay, dapat pangalan yan nakapitalize. Or dapat kung proper noun siya, capital I. Pero ang iba ngayon, ibang klase eh. Para lamang magmumuka silang tama, aba kapatid ko at kaibigan, ang ginawa po nila, lahat ginawa lang capitalize. Pansinin niyo po ang simbahan ng Iglesia ni Cristo. Lahat po capitalize.
hindi mo mapansin may small letter I. Ano pong ibig sabihin ng small letter I at big letter I? Pag big letter I, proper name yan, pangalan talaga. Ang small letter I, hindi pa yan proper name, hindi talaga niya pangalan, kundi katawagan lang. Ako naman naniniwala na si Kristo Jesus kung magbigay ng pangalan, hindi katawagan lang. Halimbawa, tatay, nanay, kuya, ate. Yan ang tawag natin. Pero hindi kuya, ate, nanay, tatay, lulu, tiyo, tiya. Ay pangalan natin. Mayor, vice mayor, governor, president. Yan po ang katawagan ng tao. Depende sa kung anong iyong posisyon. Tawag din po yon, pero hindi yon ang iyong pangalan. So kung si Kristo Jesus ay nagtayo ng kanyang iglesia, may proper name yan. Hindi yan basta-basta. Bakit? Ang proper name, kapatid, napakahalaga. Napakahalaga po yan. Okay? So, saan po makilala sa pangalan? Hindi. Makikilala sa teachings. At ang teachings dito, mapatid, sabi dito, my message, number 1, ulitin ko ha, my message, sabi niya, and, kalawa, my teachings, ang aking mga katuruan, ito'y itatatak at ipagkaloob, given to my followers. Ano itong followers? Yung kanyang iglesia, yung grupo ng mga tao, grupo niyang mananampalataya, grupong nananalig at sumusunod sa kanya. So dito, kapatid, malalaman, hindi sa pangalan. Makikilala po natin sa teachings. Ang clear po kaya niyan. Alright. Sabi ni Kristo, ang aking mga minsay, ang aking mga salita, ang aking mga teachings, sabi ng Panginoong Diyos, ito ang ibigay sa aking mga mananampalatayang tunay na iglesia, at kung sinusunod nila, tama sila ngayon. Pero kung hanggang pangalan lang at nagkiklaim, hanggang pangalan na lang yan. Bubula na lang bibig, kapatid, kaibigan, hindi po maging totoo yan. Now, what kind of disciples and preachers are they? Yung iglesia na itinatag ni Kristo. Kapatid tingnan nyo po. Ulitin ko. Ang Seventh Adventist ay hindi nagmamalaki na ang pangalan nakasulat sa Biblia. Hindi rin natin minamaliit kung nakasulat man sa Biblia. Hindi rin natin minamaliit o pinagmamalaki kung nakasulat man sa Biblia. Kasi nga, ang tunay na iglesia, hindi sa pangalan nakabase. Kahit ngayon pa, kapatid. Kahit ngayon pa. Pagka, tulad pangalan ko, Cesar Dizon Jr., kung i-type ko yan, mga kapatid, kadami palang kapangalan ko. Halimbawa, sabihin mo, ang pangalan talaga ng asawa niya si Lorna. I-type nyo, mga kapatid, kahit sa inyong Facebook, Lorna. Kadaming Lorna ang lalabas. O anong palatandaan? Halimbawa ako, sa aking mga estudyante, tinatanong ko sila, Ma'am, Sir, meron ba kayong messenger pa doon ko ipadala sa inyo yung aking mga announcement? Ang sagot, yes. Kalawang tanong, Ma'am, Sir, ano bang pangalan nyo sa messenger? Halimbawa, pangalan ko lang Cesar Dizon Jr. Katlong tanong, Ma'am, Sir, inyong pangalan, Cesar Dizon, at meron nga kayong messenger. Ang tanong, Sir, paano ko makilala? Ano ba ang kulay ng inyong damit? Yan Naka-eyeglasses ba kayo o wala? Ano bang inyong buhok? Mahaba, maiksi? Ano bang kulay ng iyong damit? Yellow, brown, orange, at iba pa. Di ba mga kapatid, tawag lang makipag-eyeball, bullseye, makipag-eyeball, tanong agad, anong suot mo? Nakapantalon ako, naka-jeans, kulay blue. Anong kulay sapatos mo? Puti, Adidas. Okay, good. Anong kulay ng damit mo? Naka-t-shirt ako, V-shape, kulay brown. Naka-eyeglasses ako. Ganon? Sige. So, ang gagawin mo, kasi nandoon ang lahat ng palatandaan, lalo tigit, sasalubong ka sa airport. Sasalubong ka sa airport. Hindi mo na makilala ang tao, pero pinakita sa iyo mga palatandaan. Hindi lang pangalan. Alam nga naman, tanungin mo yung sa airport na kung ilang libo yan. Ikaw ba si Sir Dizon? Ikaw ba? Naku po, matapos na lang siguro lahat ng mga tao makalabas, baka di mo pa matanong tamang tao. Pero, may mga palatandaan, madali lang. Anong palatandaan? Sir, salubungin niyo ako sa labas. Naka-jacket ako ng maong kulay blue. Isa na agad. Naka-eyeglasses ako. Isa pa. Ang aking push chart dito, dala ko. May 3 malalaking bag akong dala-dala. Isa pa. Ang aking pantalon, maong, kulay blue. Ang sapatos ko, kulay puti.
at may kasama akong isang batang maliit. Pagka makita nyo yung aking description, ako na yon. Ba mga kapatid, ginawa ko ngayon. Okay? Yung kaibigan ko mga kapatid Amerikano, sinalubong ko sa airport, sabi ko may kasamang bata, 3 bag, naka-glasses, naka-jacket ng itim, nakapantalon siyang maong, at sapatos niya kulay puti. Pagdating doon, sabi ko agad, "Hey, Pastor Edward, how are you?" "Yeah, Brother Dizon, how are you, my friend?" And I said, "Well, I'm fine, good. How's your trip? How's your flight? It was a pleasant flight or something like very challenging to you?" "It's fine and good. A little bit, that's normal. Turbulence from here and there." So mga kapatid, ang dali kong makita. Ang dali-dali ko talagang, kasi nung araw, wala pa yung mga Facebook pa eh. Pero sa description niya, kasi email pa lang nung araw. Sa description niya, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, wow, ang galing-galing. Ang dali ko lang natunton. Ang dali ko lang natunton. Hindi sa pangalan. Kasi kung pangalan, magtanungan pa kayo. At kung pangalan man, baka may mga kapariho pa. So ang Kristo po, nagbigay ng kanya pong palatandaan kung ano. Ano mga palatandaan? Kabuuhan, teachings. Makikilala nyo sa teachings. Bakit? Kasi kung hindi kay Kristo, hindi pareho ang teachings. Pero kay Kristo, kahit iba't ibang pangalan, tulad ng sinabi ko kanina, Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng mga Intel, Iglesia ng mga Pangalan, Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, Iglesia ng Buhay na Diyos, at iba pa. Iba-iba man ang kanyang katawagan, pero isa lang teaching, wow, praise the Lord, brothers and sisters tayo. By what? By teaching. We serve one God, under the umbrella of God, by one teaching, one Lord, one God, one Savior, our Lord Jesus Christ. In short, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, hindi tayo magkaaway, tayo magkakampi. Bakit? The same God, the same baptism, the same din ang ating tinatawag na mga doktrina. O di ang linaw? So ito ang tanong, mga kaibigan kong mahal. They are the disciples and believers of Jesus Christ, number 1. Ayan po sila. Okay? In short, sila po yung mga Kristiyano. Mga tagasunod ni Kristo. Ang tawag sa kanila, Christians. Followers of Christ. Hindi Muslim, hindi Buddhist, hindi Hindus. Ang tawag sa kanila, Christians. Number 2, they are commandment-keeping people. Sila po'y sumusunod sa kautusan like Jesus Christ. Juan 15:19, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay manahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. So si Kristo Jesus na may teaching, sumusunod sa mga utos ng Ama at siya sumusunod sa kautusan. Sabi naman ni Kristo, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, abay mga alagad ko rin kayo, mga tagapagsunod ko kayo. Ngayon, tingnan nyo kapatid, Iglesia ni Kristo, Saksi ni Jehovah, nandiyan mga Baptist, Iglipay, mga Mormon, Pentecostal, Born Again at iba pa, basta Sunday Keeper. Nag-aangkin na followers of Jesus Christ, pero hindi sumusunod sa kautusang sinusunod ni Kristo at inutos ni Kristo. Diyan mo makita agad ang difference. Nating personal po mga kapatid, marami akong mga kaibigan na mga hindi Seventh-day Adventist, but they are my friends. Ang akin po, friends. Turo, aral-aral, at kung anong tunuro ng Biblia, yun po ang ating ituturo. Ako po, wala akong reklamo kung ang Baptist magtuturo ng kanyang one save, all save. Wala akong away doon. Bakit po? Kasi yun turo nila eh. Nasa sa kanila na yun kung nasa Biblia yun o wala. Ang Biblia malinaw. They are commandment-keeping people like Jesus Christ. Na hindi lang po nadugtungan yung like Jesus Christ. Or like Jesus Christ. Si Jesus Christ sumusunod sa kautusan, dapat ang kanyang mga followers ay tagapagsunod din ng kautusan. Kaya nga ang inyo pong tanong kanina, Brother Solutorio, panukala ba ng Diyos ng Seventh-day Adventist Church ay kanyang itatatag? Yes! Sa anong paraan? Pangalan? No! By teaching. Ang iglesia ang kanyang itinatag ay sumusunod, number 1, sa kanyang kautusan. Sino ang may mga mabuting halimbawa ang pagsunod? Isa nito mga kapatid ay walang iba si Apostol Pablo. Roma 7:12, sabi niya, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid
at mabuti. Oh, di kita mo? What kind of disciples and preachers are they? They are commandment-keeping people like Jesus Christ. Number 1, si Pablo. Kalawa, what kind of people are they? They are commandment-keeping people like Jesus Christ. 1 John 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Ano ngayon ang turo ng maraming sikta? Wala na yung 10 utos. Hindi na dapat sundin yan. Naku mga kapatid, taliwas talaga. Ngayon, membro ka sa isang iglesyang hindi nagtuturo, bagkos lumalabag. Sa halip na sumunod, nagtuturo pa ng di pagsunod. Ang itinuturo hindi obedience, ang tinuturo disobedience. Hindi mag-isip-isip ka na kung tama ba yung iglesyang kinaaniban mo. So anong iglesia? Ang itinatayo ni Kristo? Nasa puso ba? Nasa isip ba? Yes, of course! Yan po ang sagot. Anong klaseng mga tao? Hindi sa pangalan, sa teachings. Yan po yung kapatid. Ito pa. Sa aklat kanina, Apostol Pablo Apostol Juan, dito kay Apostol Mateo. Ito naman sulat niya. Matthew 5:19. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kalitliitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalitliitan sa kaharian ng langit. Datapwat, ngunit, subalit. Sa Cebuano pa. Pero, apan, at tatawaging kalitlitan sa kaharian ng langit. Tuloy. Datapwat, ang sinumang gumaganap sumusunod. Ang gumaganap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Ito dalawa ito, comparison. Number 1, hindi sumusunod, nagtuturo pa ng di pagsunod. Walang pinagkaiba ito kay Mr. Soriano. So sorry po, but that's the reality. Hindi sumusunod, itinuturo pang di pagsunod, kalitlitan sa kaharian ng langit ang pagkilala. Kabaliktaran naman sa isa. Sumusunod. Tapos, itinuturo. Sabi ng Biblia, tatawaging dakila sa kaharian ng langit. O saan ang gusto nyo? Sa langit, kilalanin kayong dakila ng Diyos? O kilalanin kayong kalitliitan? So, anong klaseng iglesyang itinayo? They are commandment-keeping people like Jesus Christ. Ganon di ba ginagawa ng Seventh-day Adventist? Yes, of course. Number 3, tingnan nyo kapatid, what kind of disciples and preachers are they? Number 3, they are Sabbath-keeping people like Jesus Christ. So ang mga taong ito, mga kapatid, ay sumusunod din ng araw ng Sabat like Jesus Christ. O, di ba sabi ni Jesus Christ, susundin nila ang aking teachings. Ibibigay sa kanila ang aking teachings for safekeeping. They are to obey the commandments of God. Sila ay tagasunod ng kautusan ng Diyos. Number 3. Number 1, they are followers of Jesus Christ, they are believers of Jesus Christ. It should be like that. Number 1. Number 2, they are commandment-keeping people. Number 3, they are Sabbath-keeping people like Jesus Christ. Bakit sinabi like Jesus Christ? Lucas 4:6, pakinggan nyo. At siya, si Jesus, at siya ay napasa Nazareth na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. So, anong ugali niyang Panginoong Jesucristo? Pag-araw na ng Sabat, nasa simbahan. Ikaw, pagka-araw ng Sabat, nasaan ka? Baka nasa sabungan, nasa negosyo pa, nasa trabaho pa. Pagka-araw ng Linggo, saan pumunta ang mga Kristiyano? Sa libingan. Pagka-araw ng Linggo, saan ka pumupunta? Simbahan. Baliktad. Sa kanila, libingan. Sa iyo, simbahan. Si Kristo, pagdating ng Sabado, simbahan. Ikaw naman pagdating ng Linggo, simbahan. Eh di, one each way kayo. Hindi talagang magpanama. So, paano po makilala? Yung itinayo ni Kristo. They are Sabbath-keeping people like Jesus Christ. Oh, number 3. Sino mga example? They are Sabbath-keeping people like Jesus Christ. Gawa ni si Diyos. At si Pablo, ayon sa kanyang ugali niya, ay pumasok sa kanila sinagoga sa 3 Sabat. Ugali ni Kristo? Yes. Ang followers ni Christ? Yes. Ugali din. Katulad ni Apostol Pablo. Ngayon, tanong, ano naman ugali mo? Ano naman kostumbre mo? Ano naman ang sinusunod mo? Kapareho ba kay Kristo? Adi isang bagay magandang ating pag-isipan ng mabuti. Okay? Ito pa.
What kind of disciples and preachers are they? They are Sabbath-keeping people like Jesus Christ. Ito kapatid, pakinggan yung maigi. Ito ang sabi. Lucas 23:54-56 hanggang 56. At no'y araw ng paghanda at nalalapit na ang Sabat. Ang mga babae, ito yung mga first Christian believers, na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. Kanong bangkay ito? Ni Jesus Christ na pinako sa cross. Ito mga kapatid. Tuloy. At sila ay nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga gwinto. At ng araw ng Sabat, sila ay nangagpahinga ayon sa utos. Di ang linaw? Linaw, di ba? Si Jesus Christ sumusunod ng utos, nangingili ng Sabat. Si Apostol Pablo sumusunod sa utos, nangingili ng araw ng Sabat. Pati yung mga unang Kristiyano, sila po mga kapatid ay nagpahinga sa araw ng Sabat. Ang sabi po dito, at ng araw ng Sabat sila ay nagpahinga ayon sa utos. Eh bakit ano bang sinabi ng 10 utos? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yan ay pang-apat na kautusang itinuturo ng Biblia. Tanong! Itinuturo ba ng iyong simbahan to keep the Sabbath day like Jesus Christ? If not, mag-isip na po kayo. Kaya Brother Solutorio, yung kayo nyo pong katanungan, napakaganda po. Napukaw tuloy ito. Anong sabi sa atin ng Biblia? Si Jesus Christ pag Sabat na sa simbahan. Nagpapahinga sa arong Sabat. Si Apostol Pablo nagpapahinga sa arong Sabat. Ang mga unang Kristiyano, nagpapahinga din po sa araw ng Sabat. Linaw, di po ba? O ito pa. What kind of disciples and preachers are they? Alright, they are Sabbath-keeping people. Like God. Nung nilalang ng Diyos ang langit at lupa sa loob po ng 7 araw, o 6 na araw at pang 7 araw ang kanyang ginawa, nagpahinga ang Diyos. Ang Diyos ay nagpahinga. Nagpahinga din sapagkat napagod. Ang ibig sabihin ng pahinga, mga kapatid, ay stop creating. Or, ibig sabihin, mga kapatid, tapos nang nilalang ng Diyos, wala nang dapat lalangin, so He rested from His creativity, from His creation itself. So, ang punto, mahal ko mga kapatid, ang Diyos ay nagpahinga. Kalawa, ang Diyos pinagpala. Ang alin? Ang araw ng Sabat. Pangatlo, ang Diyos ay pinakabanal ang araw ng Sabat. Kapatid, ang pattern ng Seventh-day Adventist at ng Iglesia kanyang itinayo, Diyos mismo. Nagpahinga ba kayo sa araw ng Sabat? Hindi. Hindi kayo pareho. Pinagpala ba ninyo ang araw ng Sabat at sinunod? Hindi rin. Pinakabanal ba yung araw ng Sabat? Hindi rin. So, ang inyong pattern, hindi Diyos. Ang inyong pattern ay traditional ng tao. Ito kapatid, pakinggan nyo. Sa aklat po ng Hebreo, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat. Sabat ito! Kasi maraming klaseng Sabat eh. May natirang isa. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Yes! Pakinggan nyo kung bayan kayo ng Diyos ha. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingaan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. So anong klase ng iglesia ang itinatag ni Kristo? Nagpahinga rin sa araw ng Sabat. Siyang tanong, ang Seventh-day Adventist ba ay nagpahinga ayon sa sinabi ng Biblia? Yes, sa araw ng Sabat. Tanong naman sa iyo balik, yan bang pinangangaral at yan bang sinusunod ng iyong iglesia, Brother Solutorio? O mag-isip po kayo. Kasi kayo nagsasabi, maraming nag-aangkin na sila itotoong iglesia. Kung suriin naman, di tama. Correct po kayo dyan. Sinuri mo na ba ang iyong iglesia? Kasi ang arong Sabat na pamamahinga ay ipinaghahanda talaga ito ng Diyos para sa kanyang bayan. Tanong, bayan ka ba ng Diyos? As you claim? Yes. Sinusunod mo bang arong Sabat? Hindi. Hindi ka bayan ng Diyos kahit ikaw pa'y nagkiklaim. Ikaw rin nagsabi kanina, sila nagkiklaim ng arong Sabat pero hindi na, sila nagkiklaim na ito ng iglesia, hindi naman pala kung surin. Suriin mo ng iglesia mo kung pumasa dyan. Okay? I hope clear kayo mga kapatid. So, yan po ang sinabi sa atin ng Biblia. Alright. What kind of disciples and preachers are they? Number 4, they don't eat abominable things like Jesus Christ. Like God. Malina po yan, 14:3 po ng Deuteronomio eh. Huwag kayong kumain ng mga karumal-dumal, abominable things. Yung karumal-dumal, kasuklam-suklam.
Tulad ng alin? Baboy. Anong sabi po sa atin, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sa 2 Korinto 6:17? Ito ang malimbawa. Sinunod talaga nilang Diyos. 2 Korinto 6:17. Kaya nga, magsialis kayo, sabi ng Apostol Pablo sa kanila. At magsiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marurumi at kayo'y aking tanggapin. Ano bang sabi ng Diyos, mga kapatid, buhat ng umpisa? Ang baboy ay marumi. Ang kanilang katawan, huwag niyong hipuin sapagkat ito'y marumi, karumalduman. Inulit ng Apostol Pablo sa Bagong Tipan. Huwag kayong magsihipo ng anumang bagay na marumi. Si Apostol Pablo lang ba? No! Ito kapatid, si Apostol Pedro. No, sorry, Sabbath keeping. Dapat, ano na po yan? They don't eat abominable things. Acts 10 verse 14. Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Hindi ang linaw, kapatid. Anong klase daw silang mga followers of Jesus Christ? Hindi kumakain ng marumi at karumal-dumal. Linaw. Si Apostol Pedro lang ba? Ito po, gawa. No, Sabbath keeping pa rin, hindi ko napalitan. Gawa 15:20. Si Apostol Santiago. Instead, we should write a letter telling them not to eat any food that is ritually unclean. So may mga food pa rin kahit sa panahon po ni Apostol Santiago o James na unclean, marurumi. Sabi ni Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pedro, at sabi ni Apostol Santiago. Hindi ko nadamihan, mga kapatid, ng pagbasa. Sa Biblia kasi 2 hanggang 3 saksi ang sinasabi ng isa titindig. Tama. Now, ano pa po ang sabi sa atin ng kasulatan? They kept the Sabbath like Jesus Christ. They are commandment-keeping people like Jesus Christ. They don't eat abominable food like pork at iba pa like Jesus Christ, like God the Father. So, ang tanong, sa pangalan ba talaga makikilala? Well, sabi ni Kristo, makikilala sa turo at aral. Yan ang sinabi ko kanina, Isaiah 8:16, nang sabi, the Lord said, write this agreement, tie it up and seal it so that it cannot be changed. Hindi ito ma-change ang teachings na to. Give these teachings to my followers for safekeeping. Kapatid, anong binigay ng Panginoon si Kristo sa kanyang bayan? Pangalan ba? Hindi. Karatula? Hindi. Pagawayan ba? Hindi. Anong ibinigay? Teachings. Dapat kapareho ng Diyos. International Standard Version. My message and my teachings are to be sealed up, are to be sealed and given to my disciples. Natanong, yung tinayo ni Kristo na sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia. Naitayo ba ni Kristo? Yes. Dumami ba sila? Yes, sobrang dami. Isang araw nga, 3,000 na mabinyagan. Record pa lang yun sa isang lugar marahil. At sa iba't ibang lugar pa, papaano na lang. Di pagkadami, na ang tanong, mga kapatid, kumusta ang Seventh-day Adventist? Ito yan, mga kapatid. Pwede mo akong mabigyan, Brother Miko, ng isang papel dyan for demonstration sake. Okay? Ito. Isang papel na walang sulat. Okay? Pagka ito, mga kapatid, ay pinunit ko, ito yung tama, buo. Pinunit ko, sabihin natin, ito yung kabuhang Kristiyano, malaki. Pinirsecute. Nangamatay. Ito na lang natira. Anong tawag nito, one sheet of paper? Kabuuhan pa rin ba ito ng mga iglesyang itinatag ni Kristo sa kanyang kapanunan? No. Ang tawag po nito na labi, remnant. Kuha po niyo? Ang remnant, kapatid, pakuha uli ng isang papel pa, Brother Miko. Another demonstration. Okay. Ito, kapatid, yan. Nawala ito na lang.
Anong tawag nito? Remnant. Sa kabuhang tinayo ni Kristo, ito yon. Okay? Buo. Ito yon. Yan. Buo. Pero nawala to pinersikit Nagkamatay-matay. Nawala ito. Ang tawag, remnant. Natira, nalabi. Pareho ba sila? Kulay? Puti? Puti. Kaya lang, magkadugtong man sila, wala na yung karamihan. Itong buo, ito yung tinatag ni Kristo. Ito, nawala na. At, sabi ng Biblia, 12:17 ng Apokalipsis, pinersecute. Ito pang sabi. Kahit 18:1, di ba, ng aklat ng mga gawa, pinersecute. Revelation 12:17. And the dragon was wrought with a woman. Sino yung dragon? Si Satanas at followers ni Satanas. Sino yung babae sa Biblia? That is representing the true church. And went to make war with the remnant of her seed. Ito yung kabuuan. Nawala ito. Ito na lang ang remnant. Remnant na lang nga, natira na lang nga, girahin pa ni Satanas. Ano klaseng remnant ito? Sa ating huling panahon ngayon. The remnant of her seed. Okay? Anong klaseng remnant ito? Which kept the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Kapatid, yan ang Seventh-day Adventist. Hindi kami nagmumonopolya ng katotohanan. Sumunod ka sa kautusan ng Diyos. Sumunod ka sa katuruan ng Diyos. Sumunod ka sa testimony of Jesus Christ. Hindi lamang kami ang totoo. Pwede ka rin. Ang saksi, kung magbago at sumunod dyan, remnant sila. Ang bunagan, Iglesia ni Cristo, Iglesia ng dating daan, o dating daan, remnant din sila. Kung sumunod, pero kung hindi sumunod, hindi kayo remnant. Kasi ang remnant, kapariho ang teaching sa itinatag. Ang remnant ay kapariho ng master. Ang remnant ay kapariho ng turo, doktrina o aral. Ang remnant ay kapariho nung una. Dapat kung ano yung nung una, ganun din po ngayon. Kaya ang tanong nila, ang Seventh-day Adventist Church ba yan ba itinayo ni Kristo doon sa Jerusalem? Ang sagot, no. Hindi yung pangalan na Seventh-day Adventist, hindi po yun. Ang itinayo ni Kristo, grupo ng mga tao. Wala pang rehistro ng reliyon noon. Kaya lang sa ating kapanahunan, kahit pa noong mga 1700, 1800 o kahit sa ano pang kapanahunan ng iyon, liban lang sa panahon ni Jesus Christ, ang mga tao lang ang sinisensos. Noong dumami ng sikta at denominasyon, pinarehistro upang dapat may mga pangulong managot kung sila may magluluko ayon sa batas ng Pilipinas at sa buong mundo. May mananagot dito dapat at makikilala sino ang tagapagturo. So dito mga kapatid, ang tunay na iglesia ay tinawag remnant of her seed na labi sa kanyang mga binhi. Hindi lang kapatid binhi, mga binhi, kasi maraming mananampalataya. At ang Seventh-day Adventist naniniwala, dalawa. Merong visible church, which is the Seventh-day Adventist Church sa ngayon. At invisible church, di nakikita, mananampalataya sa iba't ibang sikta at denominasyon. Pero ang kanilang pananampalataya at pananalig kapariho sa amin po ngayong kinalalagyan. And the Seventh-day Adventist Church believe that the Seventh-day Adventist Church have the same teaching. We are commandment-keeping people like Jesus Christ. We are Sabbath-keeping people like Jesus Christ. We don't eat abominable things like pork and iba't iba pa like God the Father, like Jesus Christ. We do believe the teachings of Jesus Christ and kept the testimony of like Jesus Christ. So ang tanong ninyo, kayo lang ba? Ang sagot po ng Seventh-day Adventist Church, may visible at saka di nakikitang iglesia. At magkapariho pa rin po yun. Datawagin ng Panginoon ang mga ito at magkaroon ng isang kawan at magkaroon na lamang ng isang tagapagturo sa ating Panginoon Kristo. Ayon
sa Biblia. So kapatid, ang tanong, Seventh Adventist Church lang ba? Ang sagot ko, Brother Solatorio, kung ikay magbago, o sumunod ka, kahit huwag ka nang magpatatak ng Seventh Adventist Church. Ang Baptist, manatili kayong Baptist. Ang Pentecostal, dating daan, manatili kayong ganyan. Huwag na ninyong gambalain pa yung karatulan yung simbahan. Pero sundin ninyo ang lahat ng itinuro ng Biblia, katulad ng Seventh Adventist. I don't care kung anong pangalan, because God never cares about the name only. God who cares about the teaching. Yan ba ang sinabi ko sa inyo sa aklat po, kapatid ng Isaiah? Na ang tunay na iglesia have the teachings of God. And you will know them by their teachings, by their truth, be kept according to the doctrine of God. Yan po ang sabi ng Biblia. The great red dragon, sa Biblia kumakatawan kay Satanas at sa followers ni Satanas. At ang babae na kinakatawanan sa buong mundo, kinakatawanan ng tunay na iglesia. Bagamat pinipersecute ang buong mundo ng mga mananampalatayang sakop ni Satanas, nananatili pa rin po sila. At si Satanas na yan, hindi lang mag-isa. Marami din pong mga fallen angels na kasama niya. Ganon pa man, ang tunay na iglesia ay nananatili sa Panginoon. Yan ang katotohanan. So, paano po makilala, kapatid? Si Kristo nagpakilala. Juan 7:17, sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko, tingnan nyo 7:16, ang turo ko ay hindi akin. Yan sabi ni Kristo. Kundi doon sa nagsugo sa akin. So, sino po mga kapatid nagsugo? Ang Ama. John 3:16, ang binigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak. At nung si Kristo po marito, nagturo siya ng Sabat, nagturo ng Ten Commandments, hindi niya turo yun, sabi niya. Turo yun ang nagsugo sa akin. Si Kristo Jesus, ugali niya pagkarong Sabat nandun sa simbahan, di niya turo yun. Turo yun ng Ama na sinunod niya sa pagiging katawang tao sa lupa. 17, kung ang sinumang tao ay nag-ibig gumawa ng kanyang kaluban ng Diyos. Tuloy, paano siya makilala? Nasa Diyos nga siya. Ay makilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Kung ang grupong ito ng pananampalataya ay kung ito'y sa Diyos, makilala sa turo. Sa turo makilala kung ang taong ito o ang iglesyang ito ay sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, dating daan, iglesia, kay Kibuloy at iba pa. Sumunod lang kayo sa turo ng Biblia. Walang problema ang Seventh Adventist. Kahit huwag na nga ninyo palitan pa ng karatulan niya, ikaratulan na lang po ninyo hanggang second coming of Christ. Christ didn't care. Name alone? No. Well, in fact, hindi niya pinangalanan ang kanyang iglesia ng isang pangalang pinarehistro sa Securities Commission because we don't care about the name. Kaya lang, yung grupo ng mananampalataya, talagang ipinarehistro ng gobyerno para maging legal na maggrupo ng mananampalataya, binigyan ng pangalan. Pero kapatid, hindi sa pangalan nakabase tayo sa ngalan ng katotohanan. Ito po'y nakabase, kapatid kong mahal, doon po kung anong turo o aral ng kasulatan. Ezekiel 44, talatang 23, kahit sa lumang tipan pa, ito yung turo ng Ama na turo ni Kristo. Naalala niyo sabi ni Kristo sa 7:16? Ang turo ko hindi akin, kundi turo ng Ama. Anong turo ng Ama? Eto kapatid, sa tunay na iglesia, Ezekiel 44:23, at kanilang ituturo sa aking bayan. Ano yung bayan? Followers. Bayan. Church. Iglesia. Mananampalataya. Grupo. Kalipunan ng mga mananampalataya. At kanilang ituturo sa aking church. Kumbaga, ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan at ipakilala nila sa kanila ang malinis at marumi. At pinangawakan ang balitang ito? Kung hindi, mag-isip na po kayo kung sa Diyos ba yung kinaaniban nyo. Talatang 23, 24, ito pa. At kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangilin ang aking mga Sabat. Dito kapatid, 3 punto Number 1, nag-iingat, sumusunod sa kautusan. Yan o, kautusan.
Sumusunod mga kapatid sa mga tuntunin ng Diyos. Ikalawa. Ikatlo, ipinangingili nila ang araw ng Sabat. Plus, Doktrina sa 23, hindi kumakain ng karumalmal. Apat agad na malalaking mga katuruan ng Biblia na paloob sa 23 at 24. Tanong! Sinusunod ba ng iglesia mo yan? Itong apat na malalaking aral ng Biblia, kapatid, sabihan ko kayo, malimit sa mga Kristiyano, walang nagtuturong ganon. Seventh Adventist Church lang. So, ang tanong ninyo, Diyos nga ba talaga ang nagtatag? Opo, buhat pa ng panimula. Actually, ang Seventh Adventist Church, mga kapatid, o ang Diyos, ay hindi po nagtatatag ulit ngayong kapanahon ito. Hindi po ginawa ng Diyos na noong 1863 na itinatag niyang Seventh Adventist. Ang totoo niyan, ang Seventh Adventist, kapatid, wala pang 1863. Doon pa lamang sa kapanahon niya, kahit sa kapanahunan pa lamang ng lumang tipan, nandoon na po ang mga taong nangili na ang Sabat. Pagdating, mga kapatid ni Kristo, sabi niya, aking hanapin ang mga nangwaglit ng mga tupa ng Israel at ang pabalit ipaabot sa mga tao. At siya po ay nagkalat ang mga manampalataya. Iba't ibang pagkatawag, pero isa lang ang doktrina, turo't aral. Kasi yun ang sinabi, my teachings must be sealed up in the midst of my followers, to my church, to my people. At yan nga, yung pong mga doktrinang yan. I hope clear po sa inyo yan. Ano pang sabi? Itinuturo ang pagkakaiba ng malinis at marumi. Ang mga kautusan ng Diyos iniingatan, ang mga palatuntunan ng Diyos sinusunod, at ipangili ng araw ng Sabat. At siyempre, mga kapatid, ito ang sabi ng Biblia. Apokalipsis 14:12. At narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Kita nyo, kapatid, last book ng Bible to, ha? Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Ng mga nagsisitupad ng mga utos pananampalataya ni Jesus. So, kapatid, dalawa po ito. Sumusunod sa utos at may pananampalataya ni Jesus. Ano pinakaiba ng mga Hudyo at mga Kristiyano na nakiklaim ngayon sa pangkalahatan? Ito po. The Jews accepted God's law. Sumusunod, but rejected the Messiah, Jesus Christ. Dito sa mga Christian na laging, praise the Lord, Christians accept the Messiah, but most of them, sinabing most of them, kasi hindi namatay kasama doon na nag-reject sa God's law. Christian accept the Messiah, but most of them reject God's law. Anong turo ng Biblia? Sumusunod sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Kristo Jesus. Marami sa mga Kristiyano nag-angking ngayon. May pananampalataya, pero hindi sumusunod sa utos. Maraming mga Hudyo na kung saan sumusunod sa utos, di nanampalataya kay Kristo Jesus. Dapat, kapatid, dalawa. Sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. If you have faith in Jesus, keep the law of God. You kept the law of God because you have that faith in Jesus. 1 Pedro 2:21, sapagkat ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Kayo iniwanan ng halimbawa. Halimbawa, ha? Ano klaseng halimbawa? Upang kayo ay magsisunod sa mga hakbang niya. Naalala nyo? Ugali ni Kristo pag Sabat, siya po, mga kapatid, sa simbahan, ang linaw po, mga kapatid. Sumusunod siya sa pinag-uutos sa kautusan. Again, Isaiah 16, the Lord said, write this agreement, tie it up and seal it to it. It cannot be changed. Give the teachings to my followers for safekeeping. 8:16, International Standard Version, my message and my teachings are to be sealed. At ang teachings niya, and be given, ipagkaloob, to my church, to my followers, to my people, to my children. Yan, kapatid. Ang tunay na iglesia, ganito po yan. Ang Ama at si Kristo ay isa. Sumusunod ang Ama sa utos. Nagtuturo ng Sabat. Nagtuturo huwag kainin ng pagkain karumal-dumal. Nagtuturo na si Kristo Jesus ay Diyos. Ha? Hebreo Kapitulo 1:5. Ang mga propeta, nagtuturo ng kautusan, nangili ng Sabat, hindi kumakain ng karumal-dumal, naniwala si Kristo Jesus Diyos at sumusunod sa Christian standard. Ang disipulo, sumusunod sa mga utos, nangili ng Sabat, hindi kumakain ng karumal-dumal at sumusunod sa Christian standard. Apostoles, Apostol Pablo, Timoteo, Philemon, o kaya si Apostol Lucas, at iba pa na mga messenger of the Lord. Sumusunod sa utos, sumusunod sa Sabat, hindi kumakain ng karumal-dumal, naniwala na si Kristo Diyos, at sumusunod sa Christian standard. Ang mga unang Kristiyano, sumusunod sa utos, nangili ng Sabat, hindi kumakain ng karumal-dumal, naniwala na si Kristo Diyos, sumusunod sa Christian standard. Ngayon,
Sino ang nagtuturo ng Ten Commandments o ng utos ng Diyos? Itanong mo sa church mo. Sino ngayon ang nagtuturo at nangili ng araw ng Sabat bilang Kristiyano? Itanong mo sa church mo. Sino ngayon ang nagtuturo na huwag kumain ng karmal-dumal at isa sa malaking doktrin ng kasulatan? Itanong mo sa iyong pastor o pare. Ikaapat, sino ngayon ang nagtuturo na si Kristo Jesus Diyos? Marami pang nagtuturo na si Kristo Jesus Diyos, pero ang saksi ni Jehovah, Diyos man si Kristo, maliit na Diyos. Hindi po pwede yun. At ang Iglesia ni Kristo, hindi naniwala na si Kristo Jesus Diyos, pero tagapagtatag ng kanilang iglesia, pinangalan pa kay Kristo. So dito mga kapatid, ating makita, pari-pariho lang po sila. Isang putok lang, isang hanay lang, isang linya lang, isang grupo lang. The same blood sila. Sabi ko nga sa inyo kung ang Baptist, Pentecostal, Sipirmumon, Iglesia Aglipay, dating daan, sumusunod sa kautusan ng Diyos, nangili ng Sabat, di kumakain ng karmal-dumal, at naniwalang si Kristo Diyos, sumusunod sa Christian Standard, ang karatulan yung simbahan, huwag ninyong baguhin. Bonus na lang yan. Baguhin nyo lang turo at aral. Magiging magkapareho tayo. So ang tanong, Seventh-day Adventist lang ba? No! May visible and invisible church tayo. Akin ang sinabi sa pinaliwanag ko yan. Ikalawa, ang Diyos ay mayroong mga anak sa iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar, at iba't ibang uri ng kawan, pero sila'y tatawagin ng Panginoon, isang kawan na lang at isang tagapagpangasiwa nito. Liban pa doon mga kapatid, sabi sa atin ng kasulatan, ang Kristo Jesus ay maliwanag na nagsasabi sa atin, ang nakikinig sa akin, sumusunod sa akin, sinusunod niya ang aking mga kautusan. So, what kind of people are they? The disciples of Jesus Christ and believers of Jesus Christ. They are commandment people like Jesus Christ. They are Sabbath-keeping people like Jesus Christ. They don't eat abominable things like Jesus Christ. They live according to the standard of Jesus Christ. They don't claim by the name but live by the teachings of Jesus Christ. They are called into different names but one in teachings in Jesus Christ. Yan ang tunay na iglesia. Sa panahon mga kapatid nung una, akin na po ito pinakita sa inyo, naniwala sila sa Bible like the Waldensians. Kay John Host, na isang Bohemian, nagtuturo ng obedience. Martin Luther, believe by the grace of God and live and say by the grace of God. John Calvin, growth in Christ Jesus, tinuro yan. Anabaptist, baptism through immersion. John Wesley, holiness. At kay William Miller, nagtuturo ng second coming. Titigil na po ba tayo doon? No! Ang sabi ng Biblia, Matthew 28, humayo kayo't pangaral at bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, at ituro ninyo ang lahat. Hindi isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ang lahat ng itinuro ko sa inyo. Hindi lang isa, dalawa, kundi lahat. Ituro mo rin ang Sabat, ituro mo rin ang Ten Commandments, at nasa iyo ang buong katotohanan. Hindi ko sinabi Baptist, Pentecostal, Iglesia, Mormon, Iglesia, Aglipay, at iba pa. Lahat ng doktrina tama. Tama po yan. Marami pong tama dyan. Kahit Catholic po, mayroong tama. Kahit pa po Iglesia ni Cristo, mayroon din pong tama. Kahit mga Muslim, meron. Pero kapatid, hindi isa, dalawa, na katotohanan, tatlo, apat, kundi buong katotohanan tulad ng pinanindigan ng Seventh-day Adventist Church. Kapatid, God's Church does not need the approval of popular religious leaders. Truth is truth. Whether religious leaders accept it as truth or not at all. Tanggapin man ni Soriano yan o hindi, ang katotohanan manatili. Ano po, mga kapatid, ang true church o the remnant church of God? They're commandment-keeping people. And Jesus Christ is calling sa modern time po natin, mga kapatid, ngayon, ng mga lalaki at mga babae to take a stand and step forward and say, Lord, I understand your gospel. I understand the truth. Ang church pala, Panginoon, di po pala makikilala sa ngalan na pinag-aagawan ng marami, nag-aaway, nagdidimandahan pa sa korte. Makilala pala, Lord, ang true church. As you said, by the teachings. And thank you, Lord, for this truth. Mga kapatid, mga kapamilya, naunawaan po ba ninyo ang salita ng Panginoon? Maaari pa bang muli kayo po'y mag-message sa amin? Praise the Lord, Evangelist Dison. Maliwanag ang katotohanan. Praise the Lord, ako'y belong sa Seventh-day Adventist Church. Kapatid, may tanong ako sa inyo. Proud ba kayo na kayo po'y Seventh-day Adventist? Pwede po kayo mag-message sa akin? I'm happy. I'm proud that I'm a Seventh-day Adventist Christian.
Of course, proud tayo mga kapatid, pinagmamalaki natin yan. Huwag tayong lang maging mayabang at magmamayabang. Sapagkat sa pag-claim na ikay totoo at tama, tama po yun. Pero, pagka hindi natin isinakabuhayan, ano naman pakinabang ng pag-claim mo? Kapatid, mag-message po kayo sa amin. I hope, clear po sa inyo. Itong isang tanong, ito po ay binuhos natin ang lahat ng oras dito, ang isang oras natin mahigit. Bakit? Sapagkat napakagandang tanong eh. At para po masagot, niliwanag natin ng maayos. Ngayon, I hope may natutunan kayo. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong mga suporta, sa ating po mga star senders, at kayo po'y naging kabahagi sa gawain ng Panginoon. Kayo po mga kapatid, sa maliit o malaki man na pagtulong sa ating pong gawain para makapagpapatuloy tayo, yan po mga kapatid ay lubos nating pinasasalamatan. Kung hindi man, please lang, alalahanin naman po ninyo kami sa inyo pong mga prayers. At tayo po, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ay dadako na sa atin pong hardin ng pananalangin bago po tayo dumako sa atin pong Bible quiz on the air. At yan po, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ang bumubuo sa atin pong pag-aaral ngayong gabi. So, ang kahilingan ko sa inyo, mahal ko mga kapatid, mag-message po kayo sa akin at aking pong pakikinggan ang mga mensahe ng langit galing sa inyo na kayo po'y natutuwa, nagagalak sa mensahe ng Panginoon at clear po ang mga salita ng Diyos. Mga kapatid, ang Panginoon ng langit ang magpala po sa ating lahat. At maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay nito. Tayo po, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ay dadako na sa ating pong hardin ng pananalangin. Ang atin talagang computer, mga kapatid, ay dispalinghado na rin talaga. Ayaw. Ayaw tumunog. Okay. Tinabali. Tayo po'y mananalangin, mga kapatid, na wala muna tayong music, ha? Okay. Ito na, mga kapatid. Tayo po'y muli lumapit sa Panginoon at isama natin sa dalangin ang mga kapatirang mga ito na mayroon pong prayer request para po sa kanilang pamilya. Pag-pray po natin, mga kapatid, Tess de la Peña, muli po ipag-pray natin ang kanya pong kahilingan, sila ni Brother Pablo de la Peña. Bumalik na din po ang memory. Oh, salamat sa Diyos. Ito lagi natin pinagpipray halos gabi-gabi. No? Bumalik na din po ang memory ni Brother Pablo de la Peña. Oy, salamat. Salamat po sa prayer ninyo, Pastor. Sana po ay gumaling na siya ng lubos. Mga kapatid, kita niyo po yan? Sometimes, all it takes is one prayer. Tuloy-tuloy lang natin. At ang taong may karamdaman, masakit kaya mga kapatid, di ka malala ng mahal mo sa buhay. Diba? Pero ngayon, nalala na po niya. Praise God. Thank you po. De la Peña Tess pa rin. Salamat po at papuri sa Diyos. Malakas na din po ang katawan ni Cesar Evangelista. Amen. Tamo yan mga kapatid. Paulit-ulit na ito nag-pray. Sabi ni iba, paulit-ulit na lang yata ang taong yun. Huwag kayong manghinawa mga kapatid. Pag-pray natin sa Panginoon. At sana po ay tuloy-tuloy na rin ang paggaling ng diabetes. Gumagaling na rin po ang kanyang diabetes. Pag-pray natin mga kapatid na tuloy-tuloy talaga. Sister Lynn Mercado, makikisama pong muli sa prayer para kay Brother Marvin po ito. Ang kanyang mabilis na paggaling at makabalik sa trabaho. De la Peña Tess, si Christian Lopez po ay maayos na din po at nakakaupo na siya.
Sana po ay makalakad na rin siya. O mga kapatid, tatlo ito ka Sister Tess, ha? Si Pablo de la Peña, nakakakilala ng tao, balik na kanyang memory. Si Evangelista po, mga kapatid, malakas na po siya. Cesar Evangelista. Ito si Lopez, Christian Lopez, mga kapatid, ay nakakalakad na siya o nakakalakad na siya at nakakaupo. O, nakakaupo na po siya at sana ay patuloy nang makakalakad siya. Okay? Lorino Paulino. Okay? Ating ipag-pray din ito, mga kapatid. Pray mo ko, Pastor, na makauwi na ako at safe ang pag-uwi ko. Gusto ko na makasama anak ko, Pastor. Oh, sure, we'll pray for that. Justin Troy, Edward Rioben. Pastor, pakisama po sa panalangin. Okay? Pakisama po sa panalangin. Nawa ay dumating na ang pambayad namin sa bahay at maging matatag pa ang aming pananampalataya. Sure. May napanood ako, mga kapatid, na walang pambayad, pinapaalis, ayaw umalis, sinira ang atip, nabidyohan, tinulungan. Atin pong ipag-pray, mga kapatid. Sister Tess de la Peña, ipag-pray natin ang kanya ding isa pang prayer request. Ipag-pray po natin, pag-pray po na gumaling na si Alberto Parba. Na-stroke siya at may blood clot sa utak. Ipuhay ng Panginoon kanyang katawan at gumaling na rin siya. Sakit sa sikmura ni Angelina Reyes. Pag-pray din po natin yan. ZL May Ibanez. Prayer request ko po, sana po makauwi na po ako sa Pilipinas. Sana po payagan ako ng employer ko po dahil hindi na po ako makasimba. Kita mang taong ito, ang pinag-iisip niya, yung pagsimba niya, hindi na daw, uwi na lang siya. Ang iba naman, kahit walang simba, basta nandoon lang sa trabaho. Bali-baliktad talagang tao. Mylene Fernandez, please pray for safety for my family at dalangin ko rin po na makasama ko na mga magulang ko at kapatid sa pagsamba sa araw ng Sabat. Mylene Yabot Isip, please pray for me for this difficult situation I'm having now. Okay, Sister Mylene, walang difficult sa Panginoon. Don't you know, every situation, every trial is a blessing for you, and that's a time for you to grow with the Lord. Just let yourself to grow with the Lord. Okay? Wedley Unilongo, pasalamat po kasi nagbalik loob na po kapatid ko na si Michael Unilongo. Wow, ito yung lagi natin pinagpipre, Brother Unilongo, di ba? O, bumalik na mga kapatid at nagparibaptize siya. Praise God. Amen. At naway tuloy-tuloy na. Alalayan mo rin kapatid mo, ha? Roger Tabardias, pasama po sa prayer Panakan Church. Okay? Sa Nara, ongoing po ngayon ang media evangelism. Thanks. Pag-pray po natin ang Panakan Church. De la Peña Tess, pasasalamat po at papuri sa Panginoon. Nakapagsasalita na po ng maayos si Pablo de la Peña. Oh, sino ba yung ano? Oh, Pablo de la Peña. Okay, kapara nito kanina. Lorino Paulino, Pastor, pakisama po na sana bigyan ang family ko ng magandang kalusugan at sana makabalik kami ulit sa Diyos. Bilang Adventist. Makabalik sa Diyos. Adventist po kami, dati Pastor, ngayon hindi na. Alam mo kapatid, ikaw nag-isip na bumalik sa Diyos, Adventist pa rin po kayo by heart. Okay? Adventist pa rin po kayo. Liban lang kung kayo po'y tinanggal sa iglesia at dinisiplina kayo, hindi nga kayo Adventist. Pero ang totoo niyan, kung di naman, 70 Adventist pa rin po kayo. So, ang hiling ko po sa inyo kapatid ay patuloy po kayo maglingkod sa Panginoon. Okay? Maglingkod po kayo ng maayos sa Panginoon. At ipag-pray ko po kayo sa Panginoon kapatid na sumagana ang inyo pong pananampalataya. Okay?
Ang misis mo, lalayan mo, buong pamilya mo, ha? Rahab Somoso, pag-pray natin siya po na gumaling na siya sa kanya rin pong pagkastroke. Tayo manalangin, mahal ko mga kapatid. Meron pa dalawa. Kala ko wala na. Dami pa nito. Okay. Okay. Mga kapatid, yung inyo pong mga prayer na marami na rin, ang gagawin po natin yan, ipadala po nyo sa mga sunod na mga panahon at pagkakataon para po may pag-pray natin ng matagal-tagal ang ating pong mga dapat ipag-pray. Aileen Gonzaga, prayer request po, Pastor. Sana po mahikayat po sa katotohanan ang pamilya ko sa Bukidnon. Helen Anponciano Gonzaga and family. Pag-pray po natin. At pakisali din po sa prayer, Pastor, ang special baptize na mangyari po bukas sa ating kapatid na may cancer. Nako, kapatid ha, may cancer na, magpapabinyag pa, no? At sa baptism din po ng magaganap this coming Saturday, November 21, mostly po sa kanila, Pastor, ay karamdaman po. Thank you, Pastor. God bless. Alam niyo, kapatid, ngayong Sabado, magpapabinyag na po si Sister Mary Grace. Ano apelido noon, Brother Miko? Salamagos, yung nagtestimony po dito sa atin. Kinausap talaga niyang church board. Sister Pes de la Peña, pagalingin po ng Panginoon ang sipon at ubo ni Angel Braille de la Peña. Okay? Rogelio Tabulong, Pastor, dalhin mo rin kung maari sa panalangin na makapunta na ako diyan sa Palawan para sa aking pagpapagamot. Isama na lang sa panalangin ng aking mga anak. Diyan si Jemel Ibanez, ang mo dati sa manggagawa siguro ito. Dati sa Hope Channel, Palawan. Ang kanyang asawa na si Genevieve at ang kanyang dalawang mga anak. Okay? Pray natin. Miriam Espinasonet, request po para sa asawa ko si Luis. Sana maging okay ang kanyang pagbabakasyon at mag-negative sa swab test. Thank you, Evangelist Dison. We will pray for that. Ang inyo pong asawa, si Brother Luis. De la Peña test, pakipray po na makabinta si Aaron Israel de la Peña ng house and lot upang magamit ang share niya sa business. Okay? Test de la Peña ulit. Pagkadaming prayer ni Sister de la Peña dito. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De la Peña test pa rin. Pakipray po na si Catherine de la Peña manugang ko ay matanggap si Jesus na Diyos at tagapagligtas at gumawa po ang Holy Spirit sa kanya. Okay, pag-pray natin to. Test de la Peña again. Marami pong salamat sa prayers niyo, Pastor. Salamat po sa Diyos sa mga biyaya na natanggap namin sa kanyang mabuting kalusugan. Okay. Mardiwan Palomares Punay, Pastor, please pray for Cave Church Building Project, Batarasa. Pag-pray natin yung Cave Church, ang gandang lugar yan. Nathaniel Macasero, good evening po. I'm requesting for your prayer for my health, having long-time acid reflux. Nako. Inom talaga maraming water lagi, brother. Salamat po and God bless your ministry. Okay. Pag-pray po natin, mga kapatid, ang lahat ng ito sa Panginoon, no? Ilalapit po natin, mga kapatid. At ang Panginoon nawa ang magpala sa kanila pong lahat, o sa ating lahat na nananalangin po ngayon. Tayo po'y mananalangin, mga kapatid, at ilapit po natin sa Panginoon. Kayo po nandyan sa inyong mga bahay. Samahan din po ninyo akong manalangin, mga kapatiran ko. Let us pray. Dakila naming Diyos na nasa langit, nagagalak po kami, Ama, sa inyo pong mayamang pag-ibig. Malalalang ng langit at ng lupa, Diyos na aming pinaglilingkuran, Diyos na aming mahal. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa inyong mayamang pag-ibig. Sa muli po, aming inilalapit sa inyo si Sister Miriam Sonet para po sa kanyang asawa, si Brother Luis, na maging okay na po ang kanyang pagbabakasyon at maging negative, Panginoon, ng swab test niya. Test de la Peña,
para po kay Aaron na kung anumang maibibinta ng house and lot, Panginoon, mangyari at nang makatulong po sa kanila din naman. Catherine de la Peña, ang kanya pong manugang ay tatanggap sa inyo, Panginoon, para po sa kaligtasan, para sa kanila. Pasasalamat din po, Panginoon, para po sa inyo galing kay Sister Tess, sa lahat ng biyaya na tinanggap galing sa inyo. Pagilingin din po nawan niyo, Panginoon, ang kanya pong ubo at sipon, at gayon din naman kay Angel Brel de la Peña. Kayo na, Panginoon, ang magpagaling sa kanya. Nagpapasalamat din siya na bumalik na ang memory ni Brother Pablo de la Peña. At lumakas na rin si Brother Cesar Evangelista. At gayon din po, Panginoon, nakaupo na rin si Brother Christian Lopez at inyo po, Panginoong, pinagaling siya. Ngunit patuloy kahilingan niya, Panginoon, si Brother Roberto Parba na na-stroke at nagkaroon ng blood clot ng kanyang utak. Inyo na, Panginoong, pagpalain at si Sister Angelina Reyes para po sa kanyang sikmura. Pagpalain din po, Panginoon, ang kahilingan ni Sister Tess na si Brother Pablo de la Peña ay patuloy po ang kanyang kagalingan sapagkat siya, Panginoon, ay na-paralyze. Salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon, at gayon po naman kay Sister de la Peña, pagpalain, Panginoon, sa pagpapatuloy. Brother Rogelio Tabulong, kayo nawa, Panginoon, na magpala sa kanya pong mga anak, sa kanyang buong pamilya, lalo tigit, Panginoon, ang kanyang panukalang makauwi na dito sa Palawan. Pagpalain po ang kanyang mga anak, sina Jemel Ibanez, at kayo, Panginoon, magpala din sa kanyang asawa, si Genevieve. Sa inyo, Panginoon, aming inilalapit ang pagpapala nawa ng langit ang mararanasan po nila. Brother Mardiwan Punay, tulungan po niyo, Panginoon, ang kanila pong project sa lugar ng Batarasa. Napagandang lugar, Panginoon. At sila, Panginoon, ay inyo pong pagpalain, ang kanilang mga panukala magiging totoo, at ang lahat na ito, Panginoon, ay nasa inyong kamay. Pagpalain din po, Panginoon, si Nathaniel Macasero. Meron po siya, Panginoong long-time acid reflux. Kayo nawa, Panginoon, na magpala sa kanya, sapagkat masakit ang pakiramdam nito sa kanyang sikmura. Pagpalain din po, Panginoon, si Sister Lynn Mercado para sa kanyang asawang si Brother Marvin. Lalo nawa, Panginoon, pagpalain at luminaw ang kanyang mga mata, sapagkat kayo lamang ang Panginoon na maaari po naming malapitan. Lorino Paulino, ang kanyang kahilingan, Panginoon, ay ang safety sa kanyang pag-uwi at pagpalain din po ang kanya pong mga anak. Ingatan, Panginoon, ang bawat isang membro ng kanilang pamilya. Jen Troy, Justin Troy, Edward Ruben, ang kanyang kahilingan, Panginoon, na dumating nawa ang pangbayad sa kanilang bahay at sila, Panginoon, tulungan na maging matatag sa kanila pong pananampalataya. Yes, Panginoon, tulungan nawa ninyo ang mga kapatid na ito. Zel Ibanez, ang kanya po, Panginoong, prayer request na makauwi na siya sa Pilipinas upang siya makapaglingkod sa inyo, Panginoon, ng lubos sapagkat hindi na po siya nakakapagsamba sa araw ng Sabat. Maylene Fernandez, ang kanyang kahilingan, Ama, ay safety para sa kanyang family at gayon din po naman ang kanyang mga magulang at mga kapatid na makasama nawan niya na sa paglilingkod sa inyo, Panginoon, at ipuin ang kanilang mga puso. Maylene Iabot Isip, meron siyang dinaranas ngayon, Panginoon, na mahirap na sitwasyon. Ngunit hindi maiksi inyong kamay upang iabot ang inyong pagpapala sa kanya. At liwanagin ang kanyang puso't kaisipan, Panginoon. Hindi mahirap sa inyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Ngunit sa bawat difficult situation, meron po kayong lesson na pinaabot sa amin. Redley Unilongo, kayo nawa, Panginoon, ang magpala sa kanyang kapatid, si Michael Unilongo, na nagparibaptize ng Panginoon, nawa tuloy-tuloy ang kanyang paglilingkod sa inyo.
Roger Diaz. Pagpalain, Panginoon, ang Iglesia ng Panakan na nagpapatuloy po ang media evangelism. Nawa, Ma, pagpalain po na maging mabuti at maayos ang lahat. Maraming makarinig at kung maaari, Panginoon, marami ang tatanggap ng kaligtasan. Tess de la Peña, nawa, Panginoon, lahat ng kanyang kahilingan mangyari at maganap ayon sa iyong dakilang kalooban. Lorena Paulino, inyo nawa, Panginoong, pagbigyan at pagpalain po ang kanya pong family na magkaroon po ng mabuting kalusugan at makabalik na, Panginoon, sa paglilingkod ang buong pamilya sapagkat kinikilala nilang sila'y Adventist dati, ngunit napariwara kayo nawa, Panginoon, ang magpala sa buong pamilyang ito. Brother Ralph Somoso, patuloy na niyo siyang pagalingin, Panginoon. Kayo nawa ang magpagaling at magbigay sa kanya ng pagpapala ayon sa inyong kabutihan, Panginoon. Gayon din naman si Brother Celso Sabala sa kanyang mga panukala, Panginoon, at kalusugan. Sister Mary Grace, kayo nawa, Panginoon, magpala sa kanyang panukala din na bautismo. At gayon din po, Panginoon, pagpalain po ninyo ang pamilya ni Brother Amican, Brother Richard, at si Brother Nelson Amican sa kanya pong karamdaman, at ang aking pamilya, Panginoon, inyo nawa din pong alalahanin. Bayan ng Diyos na sumasampalataya sa Kanya, aking dinadala kayo at hinihiling sa Panginoon ang pakiusap na ito. Ama, sino man ang may karamdaman, inyo nawang dalawin, palakasin at may dampulay inyong kanang kamay. Nandyan sa mga pagsubok, kawalan ng pera, kaguluhan sa pamilya, nangawala sa pananampalataya, inyo nawa, Panginoon, silang dalawin, pagpalain at himukin ang mga pusong sa inyo po'y magtiwala at sa inyo po, ilagak ang kanila pong pananampalataya. Pagpalain ng bawat isa na humiling ng dalangin at mga bawat isang aming idinalangin. Pagpalain po niyo sa pagpapatuloy, Panginoon, ang inyo pong programang Jesus is Coming in Ministry. Ngayon, bayan ng Diyos, muli inyo pong tanggapin ang basbas at pagpapala ng Diyos Ama, ang biyaya at pagpapala ng Diyos Anak, ang kapangyarihan at pagkasi ng Diyos Espiritu Santo, ang mapasa inyong lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, mahal ko mapatid at mga kaibigan, sa patuloy po niyong pagsubaybay sa ating pong hardin ng pananalangin. Tayo po'y dadako na ngayon sa ating Bible Quiz on the Air. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Bible Study on the Air. Makinig, mag-share, sumali at manalo. Ang ating pong premyo, mga kapatid, bawat tamang sagot ay 100 pesos worth of load. 1 week load na rin yan, mga kapatid. Walang kahirap-hirap. Napakadali ang ating quiz. Kung nahirapan kayo, mag-text kayo sa akin para ituro ko na kagad ang answer. Pwede ba yan, Brother Miko? Ituro ko ang answer pagkatapos ng quiz. Alright, mga kapatid, question. Ang inyo bang full name dapat ilagay? Yes, full name, address at space number. Alright, ating pong pinasasalamatan muna po una ang ating pong mga winners. Wow, salamat, taga Pangasinan, pumasok at taga Leyte. Ang mga taga Pangasinan, ating pong binabati, God bless sa inyo, lalo tigit yan si Nanay Auring, si Brother Ortiz at lahat ng mga kapatiran dyan po sa dako ng Orbis Tondo, sa mga Tarim, sa mga kapatiran natin dyan sa San Carlos, lalo tigit dyan po sa mismong malaking syudad ng Pangasinan. Sa Lutupan, Lutupan ba yan? Nalimutan ko, Lutupan yata. Sorry po. Alright, ang nanalo po, mga kapatid, galing Pangasinan, walang iba si Geraldo Castillo. At tagaliti naman si Marcos Dumagat. God bless sa inyo, mga kapatid. Salamat po sa ating po mga star senders. Nako, talagang di na ubusan si Sister Edna Sigal ng kanyang stars. Anong ginagawa mo, Sister Sigal, sa inyong mga stars? Bumili po kayo ng babae at lalaki para dumami?
Salamat, Sister Edna Sigal. God bless you at sa iyong buong family. Miriam Sornet. Naku, bumili din siguro ito ng babae at lalaki, mga kapatid, para dumami at para po mapadala sa atin. Thank you po sa inyo, ha, mga kapatid. Jom Columnas. Naku, Brother Jom. Thank you din, ha. God bless po sa inyo at marami pong salamat. At doon po sa mga nakala na gusto po magpadala, ang Diyos magpala sa inyong lahat. Question number 1. Ano ang palatandaan ng tunay na iglesia ng Diyos? Letter A, sumunod sa utos. B, nangingili ng Sabat. C, nangingili ng araw ng linggo. Kung nakita nyo ang sagot isa lang, di isa lang. Kung dalawa, dalawa. Kung tatlo, ubusin nyo na. A, B, C. Mahirap ba ang question, Brother Miko? Pinagpapawisan ako eh. Paulit-ulit na lang to ah. 100 pesos worth of load. Atin pong ginawa yan, mga kapatid, para doon sa mga baguhan, lalo tigit hindi pa mga 70 Adventist, ay madali po nilang masagot kasi madaling intindi naman. Question number 2. May sagot na ba, Brother Miko? Wala pa? Wala pa. O sige, papasok yan. Alright, question number 2, mga kapatid. Ito po. Ang tunay na iglesia ay makikilala sa pamagitan ng kanilang letter A, bunga, aral o doktrina. Letter C, dahil marami ang membro nito o maraming church member. From the burden of sin, this power in the blood, power in the blood. Ang hirap pumawit, mabuti pa magsermon. O, sige, sagot na. Letter A, bunga. Letter B, aral o doktrina. Letter C, dahil marami ang membro. Pagka maraming membro, totoo yan. Ganun ba yun? Alright, mahal ko mga kapatid, yan po ang ating question number 1. Question number 2, 100 pesos worth of load. Ating pong pinasasalamatan ang lahat po ng subscribe at patuloy pong nanonood sa ating Jesus is Coming in Ministry. Salamat din po naman sa mga cross post, mga kapatid. Ang Diyos ng Langit magpala sa inyo pong lahat. Ating pinasalamatang lubos ang ating mga early birds at ang ating din po namang mga kapatiran na kung saan, mga kapatid, ay patuloy po sila, mga kapatid, bumibili ng ating USB. Pinadala ko po ang iba sa Pangasinan, ang iba naman sa Los Angeles. Los Angeles ba yan? O Los Angeles? Ano yan? Anong lugar ba yan? Angeles City. Olanga po. Yan. Kay Sister Bella yun eh. Kay Sister Bella. Thank you sa inyo po, mga kapatid. Well, ganun din po naman natin pinasasalamatan po ang bawat isa sa inyo, mga kapatid. Si Sister Julintero, dyan po sa Cagayan de Oro City. Kumuha sa mga kapatid, 2 talaga. Okay? Sa paraan pong yan, mabigyan namin kayo, makakatulong din po kayo sa gawain. Nandito po, mga kapatid, atin pong pinasasalamatan ang bawat isa po sa inyo. God bless po sa inyong lahat. At ganoon din po naman sa ating mga star senders. God bless you. Maraming salamat, mahal ko kapatid, mga kaibigan, sa inyo pong pagsubaybay. At ako po inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr., nagpapasalamat sa lahat ng bagay at pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, ipadala po ninyo sa ating Jesus is Coming Again Ministry. Marami pong salamat! Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan kasama ang kilalang tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program. At kung kayo ay merong mga katanungan,